Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys ay papakita ko lang sa inyo yung mga fluorides ng mga Energy Magic Gladiator. Kung bakit napakalakas ng mga Magic Gladiator dito sa server namin. Baka kasi magkaroon kayo ng idea kasi nga magkakaiba kasi ng build yan, no? So gusto ko ipakita sa inyo yung mga Magic Gladiator dito kung bakit sobrang lalakas nila. Pero bago ang lahat, i-shoutout muna natin itong mga taong ito. Siyempre, una sa lahat, shout out sa aking napaka-supportive at napakagandang lalabs sa Karin Ilupre. So, shout out sa iyo. Sigurado ako nakikinig ka dito. Ikaw lang sapat na 28. So, shout out din pala dito kay Gaming Club at saka kay Kevin. So, sabi nila na miss daw nila maglaro ng MU Monarch, tapos pa shoutout din daw dahil nga ito si Gaming Club ay dating nag-Lord 9, so na-miss niya daw mag-MU Monarch. Kahit din naman ako, Paps, no, na-miss ko rin mag-MU Monarch, at dito kaya bumabalik tayo dahil nga gusto natin siyang laruin ulit. So dahil dyan, simulan na natin ang ating video. Ngayon guys, ay itong itatopic natin ay doon sa mga Magic Gladiator na gustong maging malakas na katulad dito sa mga players dito sa server namin. Kasi ang lalakas talaga nila eh. And, hindi pong lalapit pa lang ako, talagang mapupunit na yung karakter ko, no? Dahil siguro syempre sa damage, lalo na kapag pumalo ako sa kanila. 'Di ba? Kasi lalo na yung fluorides. Yun ang gusto ko sabihin sa inyo, yung fluorides na binild nila sa karakter nila. Maliban doon sa ibang mga build nila, pero para sa akin, yung MG na ito, yung top 1 namin overall sa server namin, at the same time sa cross server, siya yung number 1. Kahit na hindi siya ganun kay spender, pero dahil marami siyang mga character, doon ko rin nakuha yung strategy niya, no, na marami siyang character, may mga bot ata siya. Di ko lang sure, ayoko naman sabihin baka sabihin niyo sinisiraan natin siya. Medyo mabagal yung internet natin dito, guys. Pagpasensyahan niyo na, hindi abot dito sa floor namin yung internet ng kapitbahay. So connect lang tayo or mahina yung data natin. Biruin mo yun guys, kahit na sila ay hindi ganun ka-spender tulad ng ibang mga country, yung mga Cambodia, natataasan nila yun. Nakakaya nilang sabayan. So, inisip ko, bakit kaya ganun sobrang lalakas nila? Tapos, sinubukan ko din ay pag PvP ako sa kanila, napakasandali ko lang guys. Biruin mo yun, lalapit pa lang ako, kahit natayuan nila ako. Kapag pumalo ako sa kanila, doon lalong pumupunit yung karakter ko. To think na AG type ako guys ha, AG type ako, Grow Lancer ako, meron akong skill na shield na pwedeng mag-enhance ng aking defense, pero ang lakas talaga ng damage nila. Halos hindi ko ma-1/4 or makalahati yung buhay nila. Parang SD nga lang yung akin nababawas eh. So ito si Chillax, yung number 1 sa amin. Yung wing niya, na-craft niya lang yan. Biruin mo, may MP pa. Tapos ang pangit ng option, ibig sabihin hindi talaga siya spender. Talagang masipag at matyaga lang siya sa pagpa-farm. So gusto ko sabihin sa inyo, itong kanyang character ay napakalakas, napaka-OP talaga nito. Ang build niya dito mix pa kasi nagpapalit siya ngayon ng from Fire Fluorite to Ice Fluorite, dahil mas maganda talaga yung Ice Fluorite dito sa Magic Gladiator dahil nga damage base itong Magic Gladiator, tapos yung option na bigay ng Ice Fluorite ay nakadepende doon sa percent ng damage. I mean is nakadepende dun sa damage na damage output mo. Bibigyan ka kasi nila ng parang may percent doon, 42% something. Depende kasi sa level ng iyong fluorides. So the more na mas mataas yung level nun, the more na mas mataas yung percentage na bigay ng additional damage sa inyo once na inatake kayo ng inyong mga kalaban. Kaya kapag inatake ko to, di ba kasi when attack ang Ice Fluorite, talagang dumadagdag lalo yung damage na meron sila, tapos yung damage ng Ice Fluorite na ibibigay sa kanila. So lalong sumasakit yung damage nila sa atin. Kasi hindi ko ma-advise yung yung Fire Fluorites eh. Kahit sa sa Xiaomi. Hindi ko lang alam kung para saan ba yung Fire Fluorite or saan mas maganda yung Fire Fluorite, pero para sa akin mas maganda dito sa Energy Magic Gladiator kasi nga malakas na yung damage nila, tapos kapag pumalo pa, kapag inatake natin sila, kasi when attack ito,
dadagdag yung option na bigay ng Ice Fluorite na 42% based doon sa attack damage natin. So biruin mo kung meron kang 20,000 or 15,000 damage guys sa Magic Gladiator. Biruin mo sa akin na 14,000 ang damage ko. Hindi pa ako damage base na character. Paano pag silang mga Magic Gladiator na usually damage talaga sila. So usually pumapalo yan sa 17,000, 18,000. Biruin mo yun kapag pumalo yan, sa akin kasi 26% lang ang additional damage ko in 15% chance. So kapag inatake tayo, usually meron silang mga 42 bonus damage percent na madadagdag sa atin. Madadagdag sa kanila sa damage natin kapag inatake tayo. Biruin mo, i-compute natin. Kung meron silang 20,000 na damage, yung initial damage nila, tapos inatake pa natin sila additional 50% doon sa damage na may bibigay sa atin, may enhance doon sa initial damage natin, in total of 30,000. Yung bonus, yung total damage na mai-inflict nyo doon sa kalaban nyo. So, ang laking damage nun guys. Talagang punit na punit yung karakter natin. Diba? Kaya nga kahit napakamahal nitong Ice Fluorite, gusto ko talaga mag-ipon kasi ang ganda ng bigay niya sa atin. Pero para sa akin, bibigyan ko ng combination ng win na Fluorite dito para makuha ko yung PvP additional damage reduction kasi importante pa rin yun para sa akin. Kasi syempre mas gusto ko pa rin na medyo makunat tayo kasi additional defense tapos additional damage reduction. So medyo tatagal tayo sa bakbakan kasi hindi naman pwede pure base lang tayo dito guys. Kaya nga nung Blade Knight tayo, 'di ba? Tingnan mo yung lalabs natin, talagang love na love tayo. Inom daw tayo ng tubig. So shout out sa iyo, inom ako ng tubig mamaya pagkatapos na itong video na ito. Biruin mo yon, yung Blade Knight na pure damage na Ice or Fluorite ata yun. Tapos ako meron akong PvP reduction, natatalo ko yun dati. Kasi importante pa rin yung PvP reduction. So kayo guys, ano ba ang insight nyo about dito? Ano ba ang build nyo sa EMG? Pero sana nakatulong itong ating video para kahit papano ay magkaroon kayo ng idea kung paano maging malakas yung inyong mga EMG dahil doon sa mga number 1 dito sa ating server. So comment naman kayo sa ating comment section sa baba kung nakatulong sa inyo itong ating video. Maraming salamat and have a good day. Bye-bye!